Good morning sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. At salamat sa Panginoon sa umagang ito. At ang ating pong pag-usapan ngayon ay tungkol pa rin sa mga churches na ginawa ng Panginoon upang spread po ang magandang balita ng kaligtasan. Actually, mayroon po tayong universal church at mayroon din pong mga local churches. Ang mga universal church ay sila po yung mga lahat ng mga pinili ng Diyos, called out ones, even though they are in different places, different ethnicities, or kung ano man ang kanilang lugar, ay mayroon pong mga Christian churches doon. Ngunit mayroon din pong mga local churches na ginawa ang Panginoon upang mabahagian ng mga tao sa malapit na lugar ng mga local churches na to. At ang topic po natin sa umaga na to ay ano ba yung overview ng ibabahagi ng mga tao at saan nagsisimula ito, sino nag-utos, sinong inutusan at ano po ang inuutos. Sa isang magandang organisasyon ay mayroon pong mga strategic planning, mayroon ding mga operational na mga meeting at mayroon din pong mga tacticals na mga meeting. Kung itataas natin o ihalintulad natin sa military strategy, may mga tao doon na ginagamit for strategic strategy. Like mga generals, sila yung mga matataas, sila yung gumagawa ng mga strategy. Ngunit mayroon din pong mga inatasan na mga ranggo sa operational, yung mga major, kapitan, at mayroon din pong mga tactical talaga, yung mga maliliit na bagay. Like mga sergeant, no? Mga sergeant. Kaya nga nung kami po ay nag-training sa mga military, ay ang mga graduates sa mga military academy like PMA, ay meron silang parang knowledge about paano yung mga warfare, paano yung paglaban sa kalaban, pero pag sila ay mayroon silang operation, tinatawag nila yung mga master sergeant. Yung mga master sergeant, yung mga non-commissioned officers, at tinatanong nila, ano ba ang ating gagawin dito sa lugar na to? Kasi ang mga master sergeant ay mga tactical na sila. Alam nila kung ilang pirasong kung ilang sakong bigas ang dadalhin doon kasi nai-estimate na nila yung mga detalye doon. Unlike ng mga PMAers or mga officers na bago lang graduate, hindi pa nila alam yung mga ground operations talaga. So nagre-rely din sila sa mga tactical na mga tao, no? Pero sa umagang po to ay titingnan natin ang ano ba yung overview ng ating gospel? Ano ba yung overview? The summation of the gospel. Kaya ang title sa umagang ito ay Jesus Christ directly and clearly stated Paul's mission statement, the gospel to Paul, to him, no? So, malinaw na sinabi ni Jesus Christ, sino nag-utos, sinong inuutusan, at ano ang kanyang overview ng kanyang pagkautos. So, babasahin muli natin ang mga ilang talata sa ating second reading. Although nabasa na po natin yon, pero sa mga stand-alone po na nakikinig ng sermon na to, bigyan din natin sila ng overview kung ano yung ating gagamitin o ato yung ating basihan ng ating pag-uusapan ngayon. So, buksan po natin ang ating mga Biblia muli sa Gawa chapter 26 or Acts chapter 26 at babasahin natin yung 12 to 18. At bilang paggalang ng salita ng Diyos, tayong lahat ay tumayo. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Acts chapter 26 verses 12 to 18. Ang nagkikwento po dito ay si Paul at ang kanyang kinikwentuhan ay sina Agrippa, sina Festus at yung asawa ni King Agrippa na isang Herodian na king, no? At para siyang nagdedepensa sa kanyang sarili. Pero sa kanyang pagdedepensa ay nasi-state yung ating pag-usapan ngayon, kung sino nag-utos sa atin, sa kanya,
sino ang inuutusan at ano yung inuutos, no? So, verse 12, si Paul po ito. While thus occupied, as I journeyed to Damascus with authority and commission from the chief priest at midday, O King Agrippa, along the road I saw a light from heaven, brighter than the sun, shining around me and those who journeyed with me. And when we all had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me and saying in the Hebrew language, Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goads. So I said, Who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom you are persecuting. But rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness, both of the things which you have seen and the things which I will yet reveal to you. I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send you, to open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among those who are sanctified by faith in me. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming nagpupuri at magpapasalamat na mayroon kaming Biblia na iyong binigay sa amin na maklaro ang aming pag-iisip at pag-aaral ng mga salita. At alam po namin, Lord, ang aming pananampalataya ay bunga ng aming pakikinig at pakikinig ng mga salita, at ito ay more concerning you, Jesus Christ. I-bless mo rin ang makikinig sa umagang ito, maintindihan talaga ang magandang balita ng kaligtasan, at sa aming paglalakbay sa mundong ito, magamit din namin ang katalinuhan na galing sa iyo upang maipahayag ang magandang balita ng kaligtasan. Sa akin na magpapahayag, i-bless mo ako, bigyan mo ako ng talino na galing sa iyo upang maipahayag ang mensahe ito. Salamat muli at dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang mga churches po ngayon ay marami pong katanungan sa kanilang pananampalataya. Dumadami ang katanungan kasi marami pong mga social media, marami pong mga information na lumalabas at marami pong lumalabas na apologetics. Ang ibig sabihin ng apologetics ay nagdedepensa sa kanilang dogma o kanilang pananampalataya sa kanilang mga local churches. Ang mga local churches po ay pwede natin silang makonsider na false church. Hindi sila totoo at pwede rin nating makonsider na true church sila. So sa karamihan sa karamihan ngayon ng information na ating naririnig, lalo na sa internet, masyado nang overloaded yung ating pag-isip, and even yung mga maliliit na bagay na simple and obvious before, dahil sa kapapaliwanag at paliliwanag ng iba, parang hindi na naging simple at obvious, no? Kasi dahil nga sa pakikinig at pakikinig ng mga tao, ay hindi na nila iniisip yung objective na pag-iisip. Ang iniisip nila kung ano yung nakasanayan nila. So maski makarinig sila ng mga salita na against doon sa nakasanayan nila, hindi nila babaguhin yon. Para maintindihan niyo ang aking sinasabi, meron akong isang example, no? Ang isang example ay mayroong isang tao. Ang sabi niya, ako ay patay na. So sabi niya sa mga kaibigan niya, sabi niya sa mga kamag-anak niya, sa office mate niya, sabi niya, ako'y patay na. So nagulat yung mga kamag-anak niya. Anong ibig sabihin mo ng patay? Oh, patay na ako, wala na ako dito. Bakit kausap kita? Ganon. So naghanap sila ng mga psychologist na dapat ipapaliwanag sa tao nga to na hindi siya patay. So binigyan ng kinausap, something like that, kinausap yung tao. Mayroong isang magaling na psychologist, sabi niya, sa tingin mo ba yung patay na tao ay pag piniprik natin yung kanang skin ay dumudugo? Sabi niya, oo. Sige, akin na yung kamay mo. At pininik ng psychologist yung kamay ng tao na yan. Dumugo. Ang sabi niya, kita mo? Ngayon, napatunayan ko sa iyo na hindi ka patay. Ang sabi ng tao na yan,
Ngayon, nalaman ko na ang patay na tao, dumudugo din. Imbes na babaguhin niya yung kanyang pananaw, na na-prove na yung simple na logic na ang taong buhay ay walang dugo. Nung nakita niyang dumudugo, ang kanyang conclusion, nalaman ko ngayon pala na ang patay na tao ay dumudugo din. So, hindi pa rin siya nagbago, ganun pa rin. Ganun po ang nangyayari sa ating mga tao ngayon dahil sa pakikinig ng mga apologetics ng mga kung ano-anong tao, yung very simple na logic noon ay parang na-justify nila, no? Na-justify nila. So sabi nga ng mga theologians, mayroon pong mga restrainer sa ating mga buhay, no? Ang unang restrainer ay conscience. Ang ibig sabihin ng restrainer, hindi tayo makakagawa ng masama, no? Ang unang restrainer ay conscience, yung konsensya mo. Pangalawang restrainer, yung pamilya mo, na dapat mapalo kang bata ka kasi lumalabag ka sa katusan mo. Ang pangatlong restrainer ay yung society, no? Society na pag may kasalanan, dapat parusahan, no? Kunyari nagnanakaw ka, paparusahan ka ng authority. So ma-restrain o mapapigilan yung pag-commit ng kasalanan. At ang pang-apat, siyempre yung Holy Spirit, but with the messenger from the churches. Yun ang mga pang-apat na restrainer upang hindi tayo makagawa ng kasalanan. Pero ang kalaban, ginugulo niya yan. Unang-una, yung conscience mo, dati ang conscience mo, madali lang yan, itong mga ngalon niya, kasalanan yan. So pag nangangalon niya ka, ano ka na? Nakokonsensya ka na, ayaw mo ng mga ngalon niya. Pero sa pakikinig mo ng TV, sabi lang, ang pangangulan niya, okay lang. Diba? Ganon? Nababago yung conscience mo. Ay, okay lang pala ito. Marami ngayon ang nagsasabing ganon. Sa LGBT, common na. So parang dati, ay very obvious yun. Pero ngayon ay okay na. Nagdududa na yung isip mo, yung conscience. Sa pamilya, hindi na rin masyadong nai-insist ng mga magulang yung pagdidisiplina. Sa gobyerno, ay hindi rin masyadong na papataw yung tama kasi dahil sa mali-mali nga yung mga justice systems, no? Ang maganda, ang pag-asa na lang sana natin, yung churches, mali pa rin ang tinuturo ng mga churches. So, paano natin ito babawiin? Babalik tayo sa Bible. At titingnan natin doon sa Bible kung anong ibig sabihin nito. Ngayon, tatlo ang pag-uusapan natin. No? Sino bang nag-utos sa ating church? Sino bang nag-utos sa atin? Kasi ang ating Bible verse doon sa Ephesians 2:20 na ang ating church, ang foundation natin ito, cornerstone, is Jesus Christ, the cornerstone, and the teachings of apostles and prophets. Yun ang ating foundation ng church na to. Ang ating cornerstone ay si Jesus Christ. Doon tayong reference ang cornerstone kasi sa paggawa ng building. Yun palaging reference. Ngayon, ang pangalawang block ng ating pag-ano sa ating pananampalataya, yung mga teachings ng mga apostles at mga prophets, na yun yung mga Biblia ngayon. So titingnan natin ngayon ang Biblia, kung sino ngayon nag-utos sa atin, no? Unang-una, si Jesus Christ po ang nag-utos talaga sa atin about the gospel. Pangalawa, sinong inuutusan? At pangatlo, ano yung overview ng ating gospel? Ano yung parang schematic diagram o parang doon natin titingnan kung sa lumang terminology, blueprint. Pero hindi na maintindihan ng mga bata ngayon yung blueprint eh. Kasi wala na mga blueprint ngayon ng mga building. Yun yung parang schematic diagram o diagram ng paggawa ng bahay, yung blueprint, no?
titingnan natin ngayon kung anong sinabi dito ni Jesus Christ. Ang gospel po ay, ang unang katanungan sa gospel po ay, ang gospel ba ni Jesus Christ ay the same sa gospel of na tinuturo ng mga apostoles, yung 12 na apostoles? At the same ba yan sa tinuturo ni Paul? At the same ba yan sa tinuturo ng Old Testament? Kaya nga ako ay bumili ng 4 na books. Meron pong the gospel according to Jesus Christ. The gospel according to the apostles, the gospel according to Paul, and the gospel according to God. Ang point ng writer doon ay the same lang yung gospel na yan. Pareho po yan, hindi lang natin makuha. Kaya yung mga conclusion ng iba, iba yung gospel na tinuturo ni Jesus Christ, iba yung gospel na tinuturo ni Peter and apostles, iba daw yung gospel na tinuturo ni Paul at ibang gospel na tinuturo ng Old Testament. Sa ating pagkakaunawa at sa pamagitan ng Bible, ang gospel po na tinuturo ni Jesus Christ, ni Peter, ni Paul, at ng Old Testament prophets sa Islam, we are saved by grace alone, through faith alone, in the Messiah or Jesus Christ alone. At makikita natin dito na this parang pag-uusap ni Paul at ni Jesus Christ ay ito yung mag-cement or magbibigay sa atin ng strong reference na yung ating gospel ay totoo yan, no? Gospel na ating tinuturo dito na parang ang pinaka-fine strokes talaga ay si Paul, no? Although maririnig natin si Jesus Christ na repent, for the kingdom of God is at hand, repent and believe the gospel. Parang ang reference na doon, kingdom lang about the Israelites. No. Tinuro niya kay Peter, ang sabi ni Peter, ang pagkakasulat ni Peter, ang pagkautos ni Jesus Christ doon sa Mount of Olives, go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teach them to obey all I have commanded to you. And lo, I am always and be with you always till the end of the word, no? Parang very broad strokes lang. And even Peter, nung tinanong siya ni Jesus Christ, sa tingin nyo, sino ako? Ang sagot ni Peter, you are the Son of God, the Messiah. Medyo alam talaga ni Peter. Pero ang point ko, alam ni Peter pero hindi masyadong itinuturo doon sa Bible. At nung ni-restore ni Jesus Christ si Peter doon sa John 21, anong sabi ni Jesus Christ? Peter, feed my lambs. Peter, tend my sheep. Peter, feed my sheep. Ibig sabihin, sa Biblia ay medyo hindi sa ating pagbabasa, pero malinaw yan, hindi ko sinasabing hindi naintindihan ni Peter, hindi naintindihan naintindihan nila yan, pero hindi lang masyadong nakasulat dito sa Biblia. And in fact, ito si Paul, hindi nangungopia ito si Paul, kasi doon sa Galatians 1:18, sabi niya, my gospel did not come sa mga tao, hindi ako nangopia kina Peter, kinausap ako ni Jesus Christ. 3 years kami nag-study, no? 3 years kami nag-study at present ko itong gospel nga sa mga pillars doon sa Jerusalem Church, kina Peter, kina James, kasi sina James din na-convert na rin sila after the death of Jesus Christ, si James at saka sina Judas, mga kapatid niya ni Jesus Christ sa laman. Naging pillars din sila sa central station, sa central group doon sa Jerusalem, sina James yon. So present ni Paul, no? Siya, I presented the gospel. Okay naman sila, ang sinabi lang nila, sige, you go to the Gentiles, we go to the Jews, but huwag niyong kalimutan ang mga mahirap. Ganon ang conclusion nila doon sa Galatians. Ang ibig ko sabihin, Paul, malinaw na naintindihan ni Paul. Yun ang pag-uusapan natin. So sabi dito, ito si Paul nag-i-explain ito kay Fistos.
Ang una kong katanungan dito sa aking nung nagbabasa ko, bakit 3 beses sinulat ng author nitong Acts kung paano na-convert si Paul? Alam niyo ba na 3 beses na isulat yan? Doon sa Acts 9, ang nagsulat talaga si author of Acts, which is si Luke, sinulat niya na ito yung nangyari doon sa Acts 9. Doon sa Acts 22, si Paul ang nagsasalita, pero ang kanyang audience ay yung mga mob o yung mga humuhuli sa kanya, kasi ito si Paul ay huhulihin ito, ina-accuse nila ito na nag-create ng kulto ito at sinisira yung templo, may dinadalang Gentiles doon sa templo kasi bawal yung magdala ka ng Gentiles doon sa templo. Marami silang accusation doon. So doon sa 22 ng Acts 22, in-explain din ni Paul na about encounter ko with Jesus Christ and about the gospel. But in the 26, ito yung very comprehensive na pagkasabi ni Paul sa about the gospel. No? Sabi niya dito, number 1, sino nag-utos? While those occupied as I journeyed to Damascus with authority and commission from the chief priest, sabi niya nung King Agrippa, kasi ito si King Agrippa ay parang nakikinig kasi tiningnan ni Festus, pakinggan mo nga ito si Paul kung may kasalanan ba talaga ito. So sabi ni Agrippa at saka Festus, so sige mag-meeting tayo, mag-present si Paul ng kanyang case. So ito yon. Sabi ni Paul, nung ako ay papunta sa Damascus, ako ay against pa ako sa Christianity. In fact, yung may nakita ko mga Christians doon, hinuhuli ko sila at kung mayroong chance na i-judge sila, bobote ko talaga sila na sila ay mamatay. And parang inano ko sila na mag-blaspheme, na umalis talaga doon sa kanilang pananampalataya. So sabi ni Paul, O King, along the road to Damascus, I saw a light from heaven, brighter than the sun, shining around me and those who journeyed with me. So, sabi na, nakakita ko ng napakaliwanag na sinag ng parang araw. Nakita namin at kami ay nahulog. No? And when we all fall to the ground, I heard a voice speaking to me and saying in the Hebrew language, malinaw na malinaw, Hebrew language, the language of Jews yan. No? Kasi ang original language nila ay Hebrews, pero nung sila ay na-conquer na ng mga Greek, tinuruan din sila ng Greek dahil kay Alexander the Greek. Yung tinatawag na Hellenista, yung Greek, i-Hellenize. Babaguhin yung kultura ng mga Hudyo, pero nandoon pa rin yung language na Hebrew. Ang sabi, malinaw na nakakaintindi si Paul ng Hebrew at si Jesus Christ nagsasalita ng Hebrew, the language ng Old Testament, no? Saul, Saul, why are you persecuting me? Sabi, it is hard for you to kick against the goads. So, sabi ni Jesus Christ, Paul, bakit mo ako pinipersecute? I am giving you instruction, huwag ka nang magreklamo. Ang ibig sabihin ng it is hard for you to kick against the goads. Saying yan ng mga Greek kasi ang mga kabayo nila, pag bago pang mga hindi pa tame na mga kabayo, nilalagay nila doon sa kanilang parang mga karatela ay nagrereklamo yung kabayo or something, no? Nilalagyan nila ng mga matutulis na mga object doon sa likod ng paa ng mga kabayo. At kung sisipa yung kabayo doon, mahirapan siya. Yun ang ibig sabihin, Paul, huwag ka nang sumipa katulad ng mga kabayo, masasaktan ka lang. It is hard for you to kick against the goads. So I said, who are you, Lord? Tanong ni Paul, sino ka? Lord ba? May hint na si Paul dito. And he said, I am Jesus whom you are persecuting. So malinaw na malinaw, ang kausap ni Paul, Jesus Christ. Hindi pwedeng an angel or something. So malinaw na malinaw, Jesus Christ. Sabi na, but rise and stand on your feet. Bumagsak kasi si Paul eh. For I have appeared to you for this purpose. To make you a minister and a witness both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. Ang ibang salin ay servant. I will make you a servant and a witness. So si Paul, servant yan siya.
Katulad na Peter, mga dulos yan. Dulos yung pinakamababang servant. Paul is a servant and a witness. Dalawang dalawang trabaho yan. Servant siya ng Panginoon, tagasunod siya ng Panginoon, at we-witness. Bakit i-witness? Kasi ang gospel is about witnessing. Kaya yung pag tayo nag-evangelize, mag-witness tayo. We will not make stories, ma-create our own stories, but i-witness lang natin, sasabihin lang natin kung anong nangyari sa buhay ni Jesus Christ. In fact, even the Holy Spirit, sabi doon sa John 16, hindi siya mag-iimbento ng sarili niya. Kung anong nakuha ni Jesus Christ, what God the Father na ibinigay kay Jesus Christ, ay ganun din ang ibibigay ng ni Jesus Christ doon sa Holy Spirit. Ay yun ang doon, yun ang ibig sabihin na hindi ka pwedeng mag-imbento. Pag nag-witness ka, hindi ka pwedeng mag-imbento. Palaging ang gospel lang yung tuturo, the death and burial of Jesus Christ, the life of Jesus Christ, and ang kanyang dalawang obedience na alam po natin na siya ay sumunod sa utos ng Diyos to live a perfect life so that He can have a righteous life and will be imputed to us so that we will be justified, will be declared righteous because we have the righteousness of Jesus Christ. And He will die on the cross to pay for all our sins. Tetelestai, paid in full. And all you have to do is witness to that na mayroon tayong Jesus Christ na namatay para sa ating kasalanan and mayroon siyang righteousness na yun yung pasado doon sa righteousness on the Supreme Court of God. Sabi niya, I will make you a minister, a servant, and a witness, both of the things which you have seen. Ngayon pa lang, sin niya, initial, kaya nga ang initial na buhay ni Paul. Hindi pa siya pumunta dito sa disyerto ng ng Arabia na Batea, yung ilalim lang ng Israel, no? Hindi ito yung Saudi Arabia, doon lang sa ilalim ng Israel, yung Arabia na mini-mention doon sa Galatia. Ngayon, mayroon pang ituturo. Malinaw na mayroon pang ituturo. Sabi kasi dito, which you have seen, ngayon, yung pinaka-initial na orientation ko sa iyo, and the things which will yet reveal to you. Kaya si Paul, nakausap niya si Jesus Christ for 3 years at nag-OJT pa siya ng 14 years before talagang ma-concretize ni Paul yung pinaka-gospel talaga. Ngayon, ang una nating topic, sino yung nag-utos kay Paul? Si Jesus Christ. So, kung ang ating susundan, sino nagtatag ng church natin? Kung babasahin natin ang Ephesians 2:20, sabi dito sa Ephesians 2:20, 19, simula sa 19, no? Ephesians 2:19, now therefore you are no longer strangers and foreigners. Tayo, kasama din tayo dito. We are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and the members of the household of God, having been built on the foundation of the apostles and prophets. Yun ang palagi nating inaano dito. Huwag kayong matakot kung ano yung local church natin. Kasi ang ating foundation, having been built on the foundations of the apostles and prophets. Ano yung apostles and prophets? Yung tinuturo ng apostles, the 12 apostles and the late apostles na si Paul and the prophets. Yung mga prophets, yung mga sumulat din, sina John the Baptist, prophets siya. And Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom the whole building being fitted together grow into a holy temple in the Lord. So kung tatanungin tayo, sino yung nagtayo ng church nyo? Siyempre, Jesus Christ. Ay, wala naman, nandiyan ba si Jesus Christ? Tayo ay nakikisali lang tayo sa Universal Church. Hindi tayo gumagawa ng sarili nating church, MFCC. The MFCC is just for the name of the local church
Kasi we are required by the Security and Exchange Commission to submit our church name. Kasi under tayo ng authority, kailangan nating sumunod. So lahat ng churches sa buong bunso, even the Catholic, meron yan silang SEC registration. Ang SEC registration nila, yung CBCP, yun ang kanilang SEC registration. Hindi sila pwedeng mag-exist na wala silang SEC registration. So, kailangan natin maintindihan yan na yung mga churches na yan ay tayo yan ng God. Mayroon lang mga local name yan. Pero ang tinuturo niyan, titingnan nyo ngayon kung anong tinuturo niyan. Naka-base ba yan sa pinaka-foundation talaga na ang church ba yan ay si Jesus Christ ba talaga dyan? Ay Diyos ba na nagkatawang tao? Truly God and truly man? Ay yung church ba ay nagbibilib ng Trinity na God is one and three persons? At pinaka-importante, nagbilib ba yan sila ng scripture is the word of God and believe that our salvation is by grace alone, through faith alone, in the name of Jesus Christ alone, no? At marami pang mga basic na ano doon, but meron ding mga secondary, hindi na masyado yung mga secondary kasi kung sabi na, bakit ang dami-daming mga churches, iba't iba ang mga secondary churches. Kaya tinuturuan natin ang ating mga members na alam nyo dapat yung mga pinaka-essential na faith. Pag non-essential, hindi na masyadong binibigyan yan. Papasahin na yan. Kunyari, eschatology. Kung hindi tayo pantay-pantay sa eschatology, ecclesiology, hindi na masyadong pinapansin. Pinapansin din, pero hindi na hindi na talagang essential na katulad ng pag sinabing si Jesus Christ ay God, sa kanila hindi, ay hindi po pwede. Hindi tayo pwedeng mag-affiliate or hindi tayo pwedeng sama sa kanila, no? Ang kanilang salvation is by faith plus works. Hindi natin ina-accept 'yan. Kung ang ano nila ay they do not believe that Jesus Christ is the only way, mayroon pang other way, hindi rin tayo pwedeng mag-identify sa kanila. So dapat makita natin yung mga essentials. Pero dito sa ating dito, nakikita ngayon natin dito yung pinaka-summation, yung pinaka-diagram ng ituturo ni Jesus Christ kay Paul. Sabi niya dito. Ang pangalawa muna pala, bago tayo dito sa pinaka-summation ng gospel, ay sino yung pinili? Mayroong mga pinili na mga tao, no? At on the first century, yung mga apostles, mga prophets, at particularly si Paul. Kasi si Paul, tinitira din ito si Paul ng mga super apostle doon sa Corinto na hindi siya totoo. No? Sabi na, for I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send you. No? Dito ang deliver kasi dito, pwede itong rescue. Pero sa Greek word dito ay mayroon itong exairo. Ang exairo po, pick out or selected one person from many. Ang isang meaning ng exario ay yung deliver dito ay si Paul ay pinili yan siya from the Jews and the Gentiles. At pwede rin i-rescue siya kasi si Paul po, ay pinipersecute yan ng mga tao niya. Yung Anashim, yung yung sa Greek kasi and Goy, yung Goy, Gentiles yan. So, Paul, parang ang kawawa ito si Paul, pagdating sa mga Hudyo, pinipersecute. Pagdating sa mga Gentile, pinipersecute din. No? Kasi pagdating sa mga Hudyo, ay ina-accuse siya na hindi siya sumusunod sa mga Judaism. Ben, nag-sacrifice na nga si Paul, nagpa-cleansing na nga siya. Pagdating niya doon, pagkatapos ng cleansing na, nag-sponsor siya, binayaran pa niya yung makasamahan nila para ma-prove lang na
hindi nagba-violate si Paul doon sa Jewish policies doon sa temple, pero inaccuse pa rin siya. At kaya siya napunta dito sa lugar na to at na makukulong siya. Pero kawawa si Paul kasi ina-accuse siya ng mga Jews. The same time, pagdating na sa mga Gentiles, siyempre ang Gentiles hostile din sa mga katuruan na bago unless na naging Kristiyano na yung isang hintil, no? So, si Paul ang pinili from many. Si Paul ang pinili doon sa mga Gentiles at saka sa mga Jews. At the same time, malinaw na proteksyonan si Paul sa mga Gentiles at sa mga Hudyo. Kaya nga ang lakas ng ang loob ni Paul eh. Sabi ni Paul after his missionary journey, sabi niya, babalik na ako sa Jerusalem. Sabi na, huwag kang bumalik doon, papatayin ka doon. Sabi na, hindi, kailangan ko bumalik doon kasi yun ang utos sa akin na bumalik ako sa Jerusalem. Mayroon pang isang godly talaga na propeta na nag-illustrate pa sa kanya na pagdating mo sa Jerusalem, tatalian ka. Hindi pa rin sabi ni Paul, bahala na. Hindi naman bahala na. Alam ko. Pero, pupunta ako doon. Si Paul, kinakausap ng God yan. Hindi ka pwedeng magmamayabang kay Paul. Kinakausap ng God yan. Huwag kang matakot, Paul. Poproteksyonan kita sa pagpunta mo sa Jerusalem. At si Paul, mayroon pa nga nakapunta pa ngayon sa third heaven si Paul eh. So, the apostles, ang mga people, hindi nila pwedeng baliwalain si Paul kasi si Paul ay pinili yan ng God to write these 13 epistles na ating ngayong pinag-aaralan. So hindi tayo pwedeng magmamayabang kay Paul, although si Paul ay parang humble naman yan si Paul pero matapang din. Pero sabi nga niya, imitate me as I imitate Jesus Christ. So ngayon, ang point ko dito, tingnan natin yung katuruan ni Paul. Kasi si Paul ang binibigyan ng fine prints ng gospel. Fine prints ng gospel yan para talagang maintindihan natin. Ngayon, dito pa lang, mayroon na siyang overview ng gospel. Ano yung overview ng gospel niya? Sabi ng God, ni Jesus Christ, I will deliver you from the Jewish people. I will protect you and kukunin kita as well as from the Gentiles to whom I now send you. Ano ang pinaka-overview? Makinig tayo dito. To open their eyes. Ibig sabihin, bubuksan ang mga mata ng mga tao regardless kung Gentile sila at saka Hudyo. Ibig sabihin, sarado ang ating mga mata. Hindi natin makikita ang katotohanan unless the Holy Spirit will open us and by the use of the message of Paul. Ito ay ang mag-open talaga ng eyes of our understanding ay ang Holy Spirit. But God will use someone na mag-edify o ang edify yung parang mag-instruct. I-edify mo yung church, i-instruct mo, ito yun, para maintindihan nila yung gospel. So Paul was used to edify God. Ang God talaga nagbabago, open the eyes of the kasi sabi sa 2 Corinthians 4:3, ang sabi dito sa 2 Corinthians 4:3, but even if our gospel is veiled, yung veiled nakatalokbong ang gospel, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. So ang gospel, nakatalokbong yan. Hindi makikita ng tao yan, kasi binulag nga ng God of this world. Satan yan, God of this world yan. Si Satan yan, binulag ang mga tao na hindi makita ang magandang balita ng kaligtasan. Kaya nga sabi, ikaw, Paul, ang inatasan ko to open their eyes in order to turn them from darkness to light. Mga kapatid, ang ordinary na tao, na natural man cannot understand the spiritual things, nandun yan sa darkness. Wala yan sa liwanag. Nandun yan sa kadiliman. Kaya huwag tayong mag-anticipate na naintindihan na yan. Nandun yan sa kadiliman. Ayaw ngang lumabas yan sa kadiliman eh. Yun yung framework, pinaka-overview ng sinabi ng God about the gospel. Open their eyes. Kasi ang kanilang mga mata ay sarado
Nandun sila sa dilim, enjoy na enjoy sila doon, parang cockroach. Nandun, nag-enjoy lang doon sa dumihan. Walang pakialam, no? Parang mga baboy na walang pakialam, no? The sow, magano talaga yan, pupunta yan sa kanyang sa putik. Enjoy na enjoy yan doon. Wala yan sa liwanag. Kaya nga pinadala si Jesus Christ as light para mabuksan yung ating kalagayan, no? So, number one, open their eyes para mapunta sila sa light from darkness. Bakit i-open ng eyes? Para makatakas sila sa power of Satan at makapunta doon sa power of God. Ang power ni Satan, ang hirap yan, yung mga philosophies natin, nandun yung power of Satan yan. Kaya nga sabi sa ating last time na principalities, gagamit tayo ng mga warfares of war, tools of spiritual warfare of heaven, kasi yung mga naka-imbed na mga filosofiya ng tao, ang hirap tanggalin yan. Parang imposible yan. Tayong Pilipino, napakahirap tanggalin. Ikaw ba nanonood ka ng TV, nakikita mo, hindi mo ba nasabing mga bulag yung mga tao dyan? Pumunta ka sa Quiapo, pumunta ka sa Bicol, pumunta ka sa mga ati-atihan, pumunta ka sa Cebu. Hindi ba yan, bulag yan? Yun ang sabi ng Bible, bulag. Bulag tayo, hindi natin nakikita yung kamalian natin. Para tayong mga baboy na nag-enjoy doon sa kamalian, sa putik, no? Kaya nga, ang pinaka-overview, open their eyes. Paul, ikaw ang mag-open by the power of the Holy Spirit, kayo ang gagamitin ko messenger. Katulad din ng Moses yan eh. Mayroon din framework si Moses. Alam yung framework ni Moses? Punta tayo sa Exodus 3:7-8. Ang framework ni Moses, malinaw din ang framework ni Moses eh. Ito yung shadows of 3:7-8. Ang sabi dito sa Exodus 3:7-8. Sabi dito, and the Lord said to Moses, I have surely seen their oppression, kasi oppression ito ng mga Israelite doon sa Egypt. I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and I've heard their cry because of their taskmasters, and I know their sorrows. So I have come down to deliver them out of the hands of the Egyptians and bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Sabi, malinaw ang overview ni God kay Moses. Nakikita ko, Moses, nakikita ko ang kahirapan ng mga tao doon sa Egyptian. At naririnig ko ang kanilang mga sigaw at alam ko na sila ay nagsasuffer. Kaya ako bumaba ang God. But gagamit siya kay Moses para gamitin si Moses kasi God siya eh, no? And ililid ko sila doon sa iba. Ililid ko sila doon sa the land flowing with milk and honey, na spacious at abundant, literally doon sa Canaan, na ngayon ay nandun pa yung mga Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Jebusites, and Hivites. Nandun pa sila. So, pagpunta natin doon, God will prepare a way. Sabi nga ni Jesus Christ, ako'y pupunta doon sa pupuntahan nyo. No? Ang point ko dito, mayroong overview ang ating gospel. Pinapakita na yan doon sa parang analogy yan kay Moses, dadalhin din tayo doon sa promised land, no? Ngayon, ang sabi niya, from the power of Satan to God, no? Dapat nandoon na tayo, nakatakas na tayo sa kapangyarihan ni Satan at nandoon na tayo kaya nga sa 2 Peter 1:3. His divine power, He is given us 2 Peter chapter 1. Sabi dito 2 Peter chapter 1.
Ah, grace be multiplied to you in the knowledge of God of Jesus our Lord. Verse 3. As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Verse 4 ng chapter 1 ng 2 Peter. By which have given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature. Partakers na tayo. Ibig sabihin, kasali na tayo ng divine nature, having the escape, the corruption that is in the world through lust. So mga kapatid, tayo po ay nandun na tayo kay God. Give us all things that pertain to God, no? And our life. Ngayon, kailangan natin maintindihan tong yung pinaka summation, no? Kasi napakagulo ko. Ano ba talagang gospel? Ito yung summation ng gospel, no? Tapusin ko lang. That they may receive forgiveness. Bakit kailangan natin ng forgiveness? Nagkasala ba tayo? Of course, nagkasala tayo. Kasi all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya ang trabaho ng Holy Spirit to convict us of our sins. Ibig sabihin ng convict doon, ano na tayo? Guilty na tayo, convict na tayo of our sins to know the righteousness and judgment. Ngayon, para daw ma-receive natin yung forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith, at makamana tayo ng inheritance natin. Kaya nga sabi sa Ephesians 1, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in Christ, in Jesus Christ. Mga kapatid, napakadakila ang pag-ibig ng Diyos na binigay ka ng mga spiritual blessings and blessings dito sa mundong ito. Ang pinakasimula lang, yung hangin na iniinom, hangin na hininga, nagkagulo-gulo na. Hinilalanghap. Yung mga, pero ang spiritual blessings, you are justified. You are sanctified and eventually you will be glorified. Napakagandang inheritance yan at walang makakatalong inheritance yan. Kung sabihin mo, ibigay mo sa akin ang kayamanan, ayaw ko ipagpalit dito sa inheritance ko. I am justified, I am sanctified, and I am glorified, and I will inherit. Meron na akong crown doon sa langit at doon ako magstay forever. Ipagpalit ba natin yan? Yung mga blessings natin dito, kasama din yan. Hindi tayo matatakot kasi yan ay ibibigay ng Panginoon sa atin yan. An inheritance among those who are sanctified. Sanctified, mga kapatid, isa tayo sa mga nilipat from death to life kasama by faith. So, malinaw na malinaw ang summation ng gospel dito. Although yung mga fine prints hindi pa malinaw, ganito yung summation. I-open natin yung eyes na ginawa ni Paul. Inopen ang eyes ng mga hindi nakakita para lumipat sila simula sa madilim papunta sa light. Ang pangalawa, makatakas sila sa pagkagapos ng power of Satan sa kanila. Napakagandang regalo yan. Nakatakas ka na sa pagkagapos ng kasalanan sa iyo. You are now free to do good works because you have escaped the corruption of this world. Nakatakas ka na sa habit of sinning. Dati hindi ka makakatakas doon. Isip mo lang makakatakas ka doon, pero hindi ka makakatakas. From darkness to light, from the power of Satan to God, receive forgiveness, reconcile ka na kay God, magkaibigan na kayo ng God, dati magkaaway kayo, because of the forgiveness of sins, ay propitiation, pinatawag ka ng God, and magmana tayo ng buhay na walang hanggan by faith, mga kapatid, by faith, not by works. By faith and not works in me, in Jesus Christ. So, maganda yung framework sa ating pag-evangelize. Alam natin, bulag ito. Kailangan ko ipanalangin ito. Not sa dilim ito. Walang kaalam-alam ito. Huwag di masyadong mayabang, pero alam mo na sa kadiliman ito, dadalhin sa liwanag, nakagapos ito sa kapangyarihan ng Satan, papuntahin sa God.
mapapatawad, makasalanan nito, kailangan mapatawad at kailangan magmana ng buhay na walang hanggan. That is the gospel. Ano ang implication nito sa atin? Huwag tayong matakot kasi si Jesus Christ mismo ang nagsabi nito kay Paul na ating ding apostol, na ating pinanampalatayan din na nagtuturo sa atin. At mayroon tayong framework kung paano tayo mag-evangelize. Bulag ka, nasa dilim ka, ililipat kita sa liwanag. Nakatali ka sa kapangyarihan ni Satan, ililipat ka ng God doon sa power of God. Makasalanan ka, patatawarin ka sa iyong kasalanan. Magmana ka ng buhay na walang inheritance kasi ikaw ay pinili kasama ng mga pinili ng God, sanctified, sa isa ka sa mga sanctified, na inlipat from death to life. At iyan ay makukuha mo by faith in Jesus Christ. So, sa ating pagbasa ng Biblia, dapat meron na tayong framework. Ito yung dami-daming turo. Ano ba ang gospel na yan? Ang gospel is about ito yon. Ito yung siyempre, dadagdagan na lang natin ng mga konti-konti na lang yan para lalo nating ma-explain. Pero yun pinaka summation, yung pinaka sa daming kwento, ang summation kasi, pag sa judge, no? Sa mga court ng nagdidebate yung mga lawyers. In summary, ganito 'yan. Bulag kayo. Nasa dilim kayo. Ililipat kayo sa liwanag. Nasa power of Satan kayo. Pag nag-believe kayo ng gospel, ililipat kayo the power of God. Makasalanan kayo. Kailangan niyo ng kapatawaran na inyong kasalanan. At kailangan nyo ng mana, kailangan mo ng righteousness at mamana mo yan if you believe on the Lord Jesus Christ by your faith. So, mga kapatid, sa atin pa lang, dapat tayo magpapasalamat sa Panginoon. Dapat tayo magpapasalamat sa Panginoon na naiintindihan natin yung gospel, naiintindihan natin itong mga tinuturo sa Biblia. Kasi kung hindi natin maintindihan ito, nandun pa rin tayo sa kadiliman at wala tayo sa liwanag. Sa ating church, huwag kayong matakot. Kasi our cornerstone is Jesus Christ. Ang teaching na tinuturo natin sa apostle and prophet at ang ating Bible ay naniwala tayo na this is the word of God. Pangatlo, pinaka-importante, dapat hindi tayo malilito sa ating salvation at hindi tayo malilito sa ating pag-explain ng magandang balita ng ating kaligtasan sa mga hindi pa nabuksan ang pag-iisip. Yun po ang mensahe natin sa umagang ito. And I hope that God will guide us na katulad ni Paul, siya ay inutusan, pinili mula doon sa mga tao. Tayo din ay pinili na maligtas at the same time pinili to share the gospel of Jesus Christ. Yun po ang mensahe sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Let us all stand, mga kapatid. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, salamat po Lord na ang iyong salita po Lord ay nasa Biblia at aming nabasa, hindi sa aming mga kuro-kuro, kundi sa iyong mga sinulat talaga sa Biblia. At naintindihan namin to Lord because of your grace na ibinigay sa amin Lord. Salamat Lord na kami Lord ay dati nasa madilim at inilipat mo kami sa liwanag. Ang aming mga mata ay nabuksan upang maintindihan namin na kami Lord ay dapat sa kapangyarihan ng God, hindi sa kapangyarihan ng Satan. At kami ay makasalanan at kailangan namin ng forgiveness. But because of Jesus Christ who died on the cross, paid all our sins, kami po ay nagpapasalamat, Lord. At dahil mayroon kaming righteousness na galing kay Jesus Christ, kami, Lord, ay makakapasok sa iyong kaharian at maghamana ng inheritance. At alam po namin, Lord, na katulad na Paul, hindi kami matatakot kasi habang kami naglalakbay sa mundong ito, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Salamat muli Lord at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen.